Umalis si Melissa na may dalang sorpresang balita para kay Hamid. Alas 5 pa lang ng umaga ay nagsimula ng bumiyahe sina Jericho at Javier sakay ng kanilang mga kabayo. Plano nilang hanapin ang kampo ng mga druid patungo sa mapanganib na gubat ng Asestir kung saan pinaniniwalaan ng marami na pinagkukutaan rin ito ng mga tulisan. Tiyak na nakakalat lang ang mga ito sa lugar. Ayon sa pagsasalarawan ni Nicolas, isang malaki na tagong kuweba ang pinagkakampuhan ngayon ng mga druid. Sa hinuha niya ay matatagpuan ito sa hilagang silangan ng Asestir. Isa itong malaking kuweba na napapaligiran ng malalaking bato sa unahan at likuran. Masyadong mapanganib ang lugar na ito dahil dito rin makikita ang mababangis na hayop at malalaking alakdan kung saan binabantayan ang kuweba. Habang lumalabas sa tarangkahan sina Jericho ay pinapanood sila ni Raya mula sa bintana ng kanyang kwarto. Matalim ang tingin nito habang nakangiti sa dalawang umaalis. Ilang oras ang lumipas ay malapit nang marating ni na Jericho at Javier ang gubat ng Asestir. Mabilis ang pagpapatakbo nila kaya tinatayang 8 oras pa ang kanilang gugugulin bago marating ang kampo ng mga druid. Pagdating nila sa patag na kakahuyan, may ilang mga matang nakasubaybay sa kanila sa biyahe. Ang mga espiya na nanonood mula sa itaas ng burol habang nakasakay sa kabayo. Nagmistulang kumilos ang mga ito nang makapasok na sa distrito ang dalawang bida. Mabilis na bumalik sa kastilyo ni Hamid ang mga espiya upang ihatid ang mainit-init na impormasyon. Sa loob ng throne room ay naabutan nilang nakaupo si Hamid habang nakatayo sa tabi niya si Melissa. "Saan niyo nakitang dumaan ng prinsipe?" Tanong agad ni Melissa sa isa sa mga espiya na nakasuot ng itim na mahabang roba. "Sa kagubatan po ng Asestir, kamahalan," sagot ng lalaking espiya kay Melissa. "Magpadala ng mga tao sa lugar. Dapat silang maging handa." Wika naman ni Hamid. "Masusunod po, kamahalan." Sabay nagbaw ang mga espiya kina Hamid at umalis na. "Maaari ba tayong umasa sa mga tao mo?" Ani Melissa na nakatayo lang sa gilid ng trono. "Siyempre, ako mismo ang pumili sa kanila. Magtiwala ka lang," sagot naman ni Hamid. "Bakit ka naman magtitiwala sa kanila?" Sarkastikong sabi ni Melissa. "Huwag mo nang alalahanin ang bagay na to. Ang tasa ng buhay ay malapit na nating mapa sa kamay. At kapag nangyari yon, ang Terraveda ay magiging atin na rin." Nakangiting wika ni Hamid. Tumaas ang kilay ni Melissa. "Mukhang nakakalimutan mo na ang plano, Hamid. Si Raya lang ang kukuha ng trono, hindi ikaw o ako." Medyo galit na tura ni Melissa. Ramdam niyang may balak talaga si Hamid na kunin ang trono. Hindi lang ilang beses niyang narinig ito kay Hamid, kundi may pagkakataon pang lumalabas ito sa bibig nito kapag napag-uusapan nila ang magiging plano sa Terraveda kapag nakuha na nila ito. Sa takbo pa lang ng pag-iisip ni Hamid ay alam na alam niyang may hangarin nitong agawin ang trono na nararapat lamang para kay Prinsesa Raya. "Hindi ko aangkinin ang trono. Tanging ang mga nasamsam lang na tagumpay ang kukunin ko." Halatang dismayado ang boses ni Hamid. "Makakakuha ka ng kung ano ang nararapat sa iyo, Hamid. Maaari kong tiyakin yan sa iyo." Paniniguro ni Melissa, subalit duda pa rin ito kay Hamid. Alam niya ang ugali ng lalaki. Tuso at sakim ito. Bukod pa rito, alam din niya ang kwento sa likod ng pag-atake noon ng Cyprus sa Terraveda. Kaya hindi niya isinasaalang-alang ang lahat ng bagay na posibleng mangyari dahil maaari silang traidorin ni Hamid kapag nakuha na nila ang Terraveda. "Pupunta ba tayo sa kaharian ni Hamid? Hindi ba?" Sambit ni Javier nang makarating na sila sa border ng Mercia. Mabagal lang ang takbo nila dahil malapit na sila sa gubat ng Asestir. "Ano ba sinasabi mo riyan?" saad ni Jericho. "Dahil malapit na tayo sa kagubatan ng Asestir at hindi tayo humihinto," sagot ni Javier. "Maaari mong isipin kung anong gusto mo, Javier, pero wala akong sasabihin.
Ani Jericho. Oh, talaga? Malapit na ba tayong dumating? Maaari mo ring sabihin sa akin. Saad ni Javier. Mamaya, pagkatapos kitang patayin. Sinabi ko na sa iyo yan, di ba? Pananakot pa ni Jericho. Ba't di mo subukan? Ibig kong sabihin, malamang namamatay din ako. Tignan mo kung ano ang nangyari sa gwardiya na dumating dito. Patay ang marami sa kanila. Mahabang litanya ni Javier. Ganap na walang kamalayan sa panganib ng lugar na ito. Pero nakaligtas si Nicolas. Tugon ni Jericho. May karapatan din naman akong malaman yon. Kaya sabihin mo na sa akin, isa sa magandang bagay ang magagawa mo ngayon sa pagkakataong to. Pangungulit ni Javier. Sa halip na magtanong ka, magpatuloy ka na lang dyan. Dalawa lang tayong nandito, Javier. Kaya itiko mo na lang yung bibig mo. Inis na sabi ni Jericho. Pero sa halip na tumahimik, naging mausisa pa lalo si Javier at pursigido talagang malaman ang top secret mission nila. Kaya hindi ako marahil mamatay-matay kasi dalawa lang tayong nandito eh. Iyak na nasa panganib ang buhay mo kapag lagi kang tahimik. Reklamo ni Javier. Lingid sa kanilang kaalaman ay may ilang mga nakabalabalang nagtatago sa sulok ng halaman sa paligid habang tahimik na nakatutok sa kanila. Palaging ang maiingay ang nauuna, Javier. Sinong nakakaalam? Baka may umaaligid na sa'yo ngayon at inaabangan ka. Kaya isara mo na lang yung bibig mo para wala tayong problema. Litanya ni Jericho. Subalit isang dart ang biglang lumipad patungo sa leeg niya na may halong pampatulog at nahulog si Jericho sa kabayo na hindi napapansin ni Javier. Wala itong kamalay-malay sa nangyari kay Jericho at patuloy siya sa pagbagtas ng mabagal sa daan. Marahil tama ka kung ang nakaraang karanasan ay gagamitin sa anumang bagay upang pumunta. Napatigil bigla si Javier. Mabilis na nahulog sa kabayo si Javier nang tamaan din siya sa leeg ng dart. Isang oras ang nakalipas ay dahan-dahang naalimpungatan si Javier. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang nakatayo sa harapan niya si Prinsipe Jericho kasama ang ilang mga kalalakihan habang nakapalibot sa kanya. Sinampal bigla ni Jericho ang pisngi ni Javier at napadilat ang mga mata ng binata. Ano nga yung sinasabi mo tungkol sa akin kanina? Tanong pa ni Javier. Wala man lang itong maalala sa mga nangyari kanina. Dapat kasi isinara mo na lang yung bibig mo. Tinulungan ni Jericho si Javier na makatayo. Napahawak sa nananakit na batok si Javier habang nakatingin pa rin sa kanya ang lahat. Isang lalaki ang biglang humawak sa balikat ni Jericho ngunit mabilis itong tinapik ni Jericho tsaka pinilipit ang braso ng lalaki. Kinabig ng lalaki ang kamay ni Jericho nang hindi tumitingin. Pag hinawakan mo pa ako, mamamatay ka na. Babala ni Jericho. Ngumiti ang lalaki. Kael? Gulat ni Javier nang makita muli ang kaibigan. Lumapit naman si Kael kay Javier. Wala talagang modo ang kasama mo. Pagbibiro pa ni Kael habang nakangiti. Kaibigan, mukhang kakilakilabot ang sinapit mo dito ah. Wika ni Javier. Ano nga palang ginagawa mo dito, Kael? Tanong naman ni Jericho kay Kael. Alam mo na. Maling lugar, maling oras, maling inumin. Simpleng sagot ni Kael. Hindi ka na talaga nagbago. Ani Jericho. Hindi yan makatarungan sa akin kung sasabihin mo yan. Wika ni Kael sabay tinapik sa dibdib si Jericho nang nakangiti. Teka, nasan ba tayo? Tanong uli ni Jericho. Nandito tayo sa kampanilya ng isang lumang kastilyo. Sakop din ito ng asestir. At ang pinuno rito ay si Oslo. Paliwanag naman ni Kael. Hindi ko pa narinig ang pangalang yan. Napatingin si Jericho sa paligid at ngayon lang niya napagtanto na nasa loob pala sila ng isang tore na pabilog ang korte at puno ng dayami. Malas mo naman kung ganun. Alipin tayo ng negosyante. Napa-close arm pa si Kael.
na tila kalmado lang ito sa sitwasyon sa kabila ng pagkakabihag nila sa lugar ng mga tulisan. Ibibenta ba tayo bilang mga alipin? Gulat ni Javier. Dumating ang isang lalaking nakasuot ng makapal na damit na gawa sa balat ng hayop. Nakatayo ito sa itaas, kaya naman napatingala sina Javier at Jericho sa lalaking nakangisi. Ikaw na nasa kaliwa. Masyado kang marumi sa paningin ko. Magaspang na wika ni Oslo kay Javier. Medyo malalim ang hugot ng boses nito. Alin sa inyo ang handang lumaban sa aking kampyon sa arena? Wala bang gustong magboluntaryo? Pwes, pipili na lang ako ng isa sa inyo. Ano kaya kung ikaw na lang? Tinuro ni Oslo si Javier. Tumingin si Javier sa paligid at inakalang hindi siya ang tinutukoy ni Oslo, pero sa kanya lang nakatingin ang lahat. Ano? Ako? Nanlaki ang mga mata ni Javier. Kamatayan o kalwalhatian, bata. Dapat kang maparangalan. Saad pa ni Oslo. Sinong tinatawag mong kampyon? Wala ba siyang kayang patulan kundi isang pipitsuging lalaki lang na tulad nito? Sabat ni Jericho sabay tingin kay Javier. Medyo napikon naman si Javier ngunit pinigilan niya lang ang sarili. Sa tingin mo, maaari kang magpakita ng isang mahusay na laban? Tanong ni Oslo kay Jericho. Ginagarantiya ko yan sa'yo. Pagmamayabang ni Jericho at lumilitaw ang kumpiyansa sa sarili. Jericho, wag. Pigil naman ni Javier. Napakahusay. Ngunit kapag natalo ka, ipapakain ko ang iyong maliit na kaibigan sa mga uwak sa pamamagitan ng pira-piraso niyang katawan. Handa ka na, aking kampyon? Tanong ni Oslo. Umakbang si Kael sa harapan ni Prinsipe Jericho at ni Javier. Handa na ako. Nagulat agad si Javier at Jericho kay Kael at tila hindi sila makapaniwala. Paano mo to hinayaang mangyari? Pinabayaan mo mawala sa iyo si Jericho dahil sa mga hangal mong mga tauhan? Galit na kumpronta ni Melissa kay Hamid habang nasa loob sila ng throne room. Kitang naglalabasan ang mga ugat sa leeg ni Melissa sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Bigo sila sa plano. Kinuha siya ng iba bago maabutan ng mga tauhan ko. May ibang tao na dumukot sa kanya. Sagot ni Hamid at hindi ito mapakali. Kinuha? Sino sa tingin mo ang gagawa nito? Galit na tanong ni Melissa kay Hamid. Ang nagtitipo ng mga alipin, si Oslo. Isa siyang negosyante sa kanlurang bahagi ng hangganan ng Mercia. Kada buwan niya binibenta ang mga nadudukot niyang mga tao. Mahabang paliwanag ni Hamid. At naipaalam mo na ba ito sa kanya? Tanong naman ni Melissa na bahagyang kalmado na. Nakapagbigay na ako ng isang pag-unawa. Hindi siya nag-abala sa akin. At hindi rin ako nag-abala sa kanya. Tura ni Hamid. At nasaan itong Oslo ngayon? Di mapakaling tanong ni Melissa. Ngumiti si Hamid. Huwag ka mag-alala, Melissa. Makikita rin natin siya sa lalong madaling panahon. Sabay umupo sa kanyang trono si Hamid. Gawin mo ng maayos ang party mo. Umalis si Melissa. Napataas lang ang kilay ni Hamid. Pinagbabantaan mo ba ako? Habol ni Hamid. Napatigil sa paglabas si Melissa at seryosong lumingon kay Hamid. Titig na titig ito sa mga mata ng lalaki. Medyo natakot si Hamid. Magtiwala ka sa akin, Hamid. Kapag nagbanta ako sa'yo, malalaman mo agad to. Makahulog ang sabi ni Melissa. Di nag-react si Hamid. Napapilig ang kanyang ulo at napaiwas ng tingin kay Melissa. Umalis na rin si Melissa. Samantala, nagtitipon naman ang mga tulisan sa isang maliit na arena kung saan nakatayo ang tagong fortress ni Oslo. Ang mga lalaking nagpapakasaya sa alak ay itinulak sina Kael at Jericho sa sentro kung saan napapalibutan sila ng karamihang tao. Napatayo si Oslo sa trono. Mga Ginoo,
Ang patakaran lang dito ay simple lang. Ang isa sa inyo ay mabubuhay at ang isa naman ay mamamatay. Kung hindi ninyo magawang manalo o hindi ninyo tatapusin ang kalaban, papatayin ko kayong pareho. Nilabas ni Oslo ang dalawang espada at itinapon ito sa kanilang mga paanan. Nagkatinginan tuloy si Prinsipe Jericho at Kael. Parehong nagsinyasan. Hayaang magsimula ang laban! Wika ni Oslo. Nagsigawan ng mga tulisan sa paligid na tila sabik ng makapanood ng laban. Di naman mapakali si Javier habang nakabantay sa kanya ang isang lalaki at nakahawak ito sa mga braso niya. Titig na titig pa rin si Kael at Jericho. Mukhang mapipilitan na talaga silang labanan ng isa't isa. Dahan-dahan nilang pinulot sa sahig ang mga espada at dumistansya sa isa't isa. Tumingin si Jericho sa paligid niya at hindi na malaya ng atake. Napatalon si Jericho nang iwas-iwas ni Kael ang kanyang espada. Nabigla si Jericho at napatingin kay Kael. Mukhang seryoso nga ito na labanan siya. Huminga ng malalim si Jericho habang sumisigaw si Oslo sa sobrang excitement. Pati ang mga tauhan nito ay nagkagulo na rin sa paligid at namimili na kung sino ang kakampihan o saan pupusta sa dalawang mandirigma. Ito na rin ang naging hudyat ng laban. Sabay na sumugod ang dalawa. Nagpakawala ng mga serye ng mga atake ang magkasangga. Kaliwat ka ng mga maliliksing strikes at straights ang pinapakawalan ng mga magkatunggali. Bawat atake ay nasasalag ng mga sandata nila. Sumipa si Kael ngunit sinalag ito ng tuhod ni Jericho. Sumundot ang kaliwang kamay ni Jericho ngunit tinapik naman ito ng kanang braso ni Kael. Hinawakan ni Kael ang braso ni Jericho at hinila kasunod ang isang sipa sa tigiliran ni Jericho. Subalit hinawi ni Jericho ang tuhod ni Kael at nag-counter-attack ng siko niya. Nakaiwas ang mukha ni Kael. Hinawakan ni Kael ang balikat ni Jericho at pinatid ito sa likod ng mga paa at binalibag si Jericho sa lupa. Subalit kumapit din si Jericho sa balikat ni Kael at sabay silang nabuwal. Nagtumbling patayo si Kael at gumulong naman patayo si Jericho. Nagkaroon muli ng distansya sa dalawa. Pataas ang kanilang galing. Nagliliwaswis sa paligid ang kanilang aura. Walang gustong magpatalo. Napatingin tuloy si Oslo sa pinapakitang husay at galing ng dalawa sa laban. Patuloy na nagsasalpakan ng espada ang dalawa. Nagpapalitan ulit sila ng mga atake na halos hindi masundan ng mga mata sa sobrang liksi at bilis kumilos ng magkatunggali. Sunod-sunod na right strike at straight horizontal ang pinamalas ni Kael habang umiindayog ang kanyang espada kay Jericho. Nakakasunod naman si Jericho sa mga agresibong opensa ni Kael. Panay sundot lang siya kapag bukas ang depensa ni Kael. Sumirit ang isang right strikes ni Jericho ngunit nakaiwas si Kael. Tumuhog ito at nakalusot ang espada nito sa tagiliran ni Jericho. Napapihit sa kanan si Jericho at nakaiwas sa atake ni Kael. Taghoy sa hangin ang tagisa ng dalawa ni walang gustong magpatalo at buong pride na ipaglaban ang kanilang mga dangal. Hanggang nagsalpakan ng dalawang bida sa sentro. Nagkakiskisa ng mga espada nila at nagkaharap silang dalawa sabay nagkaikutan. Kalmahan mo lang pwede. Wika ni Jericho. Dapat magmukhang totoo, di ba? Pangisi-ngisi pa si Kael, sabay itinulak bigla si Jericho. Napaatras ng ilang dipa si Jericho patungo sa mga tulisan sa paligid ngunit itinulak din siya pabalik kay Kael. 3 sunod na slash ang sinalubong ni Jericho. Nablock niya lahat to. Sige, kung totohanan man ang gusto mo, pagbibigyan kita. Ani Jericho at malakas na binayubay ng espada si Kael sa muka. Sinalag ito ni Kael gamit ang espada pero natulak pa rin dahil sa impact ng pagbayubay ni Jericho. Tumilapon si Kael sa mga tulisan ngunit nahawakan nila sa kamay at braso si Kael kaya hindi ito bumagsak sa sahig. Huminto si Jericho at saka hinawakan ng buong higpit ang espada. Pinaikot niya ito sa kamay kasabay ng pag-fighting stance sa sentro. Hinintay na makalapit si Kael. Tumayo ng tuwid at hinanda ang sarili para kay Kael. Napangiti saglit si Kael
nang tinulak siya ng mga tulisan pabalik sa arena. Inayos sandali ni Kael ang buhok, subalit bigla siyang sinugod ni Jericho. 4 na mabibigat na wasiwas ang lumipad patungo kay Kael. Mabilis na kumilos ang kamay ni Kael. Sunod-sunod na nasalag ni Kael ang atake. Napasundot sa ilalim si Jericho, ngunit nasalag din ito ni Kael. Nagpakawala ng isang diagonal slash si Kael, pero sinalubong ito ng right strike horizontal ni Jericho at nagsalpakan muli ang mga espada. Napahinto sila, binitawan ang kanilang mga espada at nakipagbuno sa lupa. Ilang beses na nagpagulong-gulong ang dalawa pagkatapos ay nakuhang umibabaw ni Kael. Kinabig ni Jericho ang tadyang ni Kael sabay pin down at siya naman ang nasa ibabaw. Sa ngayon, napakahusay nito. Wika ni Jericho habang nilalayo ang mukha kay Kael gamit ang kamay niya. Nakahawak sa mga braso niya si Kael at sinusubukan siya nitong paatrasin. Nagsilapitan naman ang mga tulisan upang panoorin ng dalawa. Natakpan ng dalawang bida kaya hindi sila makita ni Javier. Nag-alala tuloy ang binata sa labanan ng dalawa. Ano nang susunod na mangyayari? Tanong pa ni Kael. Lumapit kaagad sa kanila si Oslo. Wala nang kasunod. Sagot ni Jericho. Tapusin mo na siya! Sigaw naman ni Oslo kay Jericho. Nagkatinginan tuloy ang dalawang bida. Narinig yun ni Javier kaya dito na siya kumilos at mabilis umusal ng spell. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga lubid sa siling at nagsikalat ang mga tulisan sa takot. Gumapang ang apoy sa mga lubid ng siling papunta sa kabilang lubid sa sentro kaya napabangon sina Jericho at Kael. Siniko naman ni Javier ang lalaking nakahawak sa kanya at basag ang ilong nito. Napaatras ang lalaki habang dumudugo ang kanyang ilong. Nabitawan nito si Javier. Sinipa pa ni Kael ang lalaki nang makalapit sila at tumalsik sa mga lumang kahon ng lalaki. Nakatakas sina Kael, Jericho at Javier habang nagkakagulo ang mga tulisan dahil sa lagablab ng apoy. Sinubukan nilang apulahin ang sunog na kumalat na sa buong fortress, subalit tumagal pa ng ilang minuto bago tuluyang humupa ang apoy. Tumigil naman sina Jericho, Kael at Javier sa kakahuyan para magpahinga. Nakalabas sila sa kastilyo ni Oslo sa tulong ni Kael dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lugar. Sinuong nila ang ilalim ng tunnel kahit sobrang dilim ng paligid ay patuloy pa rin sila sa pagtakbo sa mabahong lagusan. Tumigil lang sila nang masilayan na sila ng araw at napalanghap ng hangin sa pagod. Nagpahinga sila sandali sa kakahuyan. Habol hiningang napasandal si Javier sa malaking puno sa tabi ni Jericho. Alam niyo, dun sa lugar na yun ang pinakayokong lugar. Ayoko nang makita yon. Humihingal na sabi ni Kael. Pinakamabuting umiwas sa gulo, kung gayon ang ibig mong sabihin. Wika ni Jericho habang nakatuwad na naghahabol din ng hininga. Masasabi ko rin sa iyo yan. Sagot ni Kael. Magagawa mo ring umiwas, ngunit wala akong ideya kung anong pinag-usapan ninyong dalawa. Sabat naman ni Javier na nakasandig pa rin sa puno. Oh, sabihin niyo nga, ano bang kalokohang ginawa ninyo para mapunta sa lugar na ito? Saad ni Kael. Lumapit sa kanila si Javier. Sa katunayan yan, nangangaso lang kami sa gubat. Pagsisinungaling agad ni Jericho. Hinahanap namin ang tasa ng buhay. Di sinasadyang naibulalas ni Javier. Hinampas ni Jericho ang likod ng ulo ni Javier. Napahawak ang binata sa batok niya. Oh, bakit? Pagtataka ni Javier. Anong bahagi ng salitang lihim ang hindi mo maintindihan, ha? Saway ni Prinsipe Jericho. Si Kael lang naman to eh. Katwiran ni Javier. Mga ginoo. Mukhang ano man ang hinahangad ninyo. Maaari kayong humingi ng konting tulong sa akin
Nakangiting sambit ni Kael sa dalawa. Napailing na lang si Jericho at nilisan na nila ang lugar na yon. Samantala, galit naman na nakatayo sa sentro si Oslo habang pinagmamasdan niya ang natupok niyang fortress. Nakapalibot lang sa kanya ang mga tauhan niya na halatang nanginginig sa takot kay Oslo at hindi mapakali sa tabi. Walang nakakatakas kay Oslo. Walang sino man. Gusto kong malaman kung sino sila at kung saan sila nagtatago. Sinakal niya sa leeg ang katabing tauhan at dinikit sa isang pader. Kamahalan! Lumapit ang isang tulisan kay Oslo habang daladala ang bag ni Jericho. Ano ba yan? Binitiwan ni Oslo ang tauhan niya. Ito ang nakumpiska namin sa mga bilanggo, Panginoon ko. Maaring naglalaman ito ng ilang mga pahiwatig. Wika ng tauhan. Ayoko ng pahiwatig. Gusto ko ng dugo. Sabay hinablot ang bagay at tinulak ang tauhan niya. Ibinuhos ni Oslo ang bag, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Inihagis niya ang bag sa sahig at kumiling ito. Binuksan ni Oslo ang loob at nakahanap ng mga barya at isang selyadong pergamino. Napangisi ang damuhong si Oslo. Mukhang inaaliw tayo ng isang maharlika. Sabay tawa ni Oslo. Mukhang nakaisip siya ng ibang paraan kung papaano kikita ng malaki. Alam niya kung saan ibebenta si Jericho kung sakaling mahuli niya to. Kaya naman, dali-dali siyang umalis sa kastilyo para puntahan ang kilala niyang tao na tiyak na papatol sa presyong hihingin niya. Ayon kay Javier, kung sasabihin mo sa akin kung nasa ng tasa na to, kailangan mo muna akong patayin. Saad ni Kael habang patuloy nilang binabagtas ang kasukalan ng gubat ng asitir. Nakalagpas na sila sa border at medyo nakalayo-layo na sa kuta ni Oslo. Tama yon, sagot naman ni Prinsipe Jericho. Kung gayon, maaari mo ring sabihin sa akin. Ibig ko sabihin, maging tapat na sana tayo sa isa't isa. Ang totoo, hindi mo rin ako kayang patayin kahit gusto mo. Wika pa ni Kael. O talaga? Subukan mo ako ngayon. Mataray na sagot ni Prinsipe Jericho kay Kael. Nagawa ko na nung nandun tayo sa arena. Binigwasan kita, hindi ba? Sambit ni Kael. Laro lang naman yun eh. Tugon ni Jericho. Oh, laro nga. Tama. Pero nanalo ko sa larang yun, di ba? Wika pa ni Kael na nakangisi. Hindi. Wala kang nagawa ni isang minuto sa laban natin. Saad pa ni Prinsipe Jericho. Oh, talaga lang ah. Umikot ang mata ni Kael. Isang salita pat patay na kayong dalawa. Wala ni isa sa inyo ang nanalo. Ang inyong laban ay isang kalahating lutong sakuna. At kung hindi dahil sa apoy na yon, lahat tayo ay tinutulak ngayon ng kariton. Sabat naman ni Javier na naririndi na sa pagtatalo ng dalawa. Dumating si Oslo sa loob ng throne room paglipas ng 3 oras kung saan makikitang nakaupo si Hamid sa kanyang trono habang nakatayo naman si Melissa sa tabi niya at nakikinig lang. Sigurado ka bang si Jericho yon? Paniniguro pa ni Hamid. Ngumiti si Oslo na tila malalim na naaakit sa salaping kapalit ng ulo ni Jericho. Ay, oo naman. Si Jericho yon. Sigurado ako. Eksaktong tumugma sa yung paglalarawan sa kanya. Kasama niya ang kanyang lingkod at may kasama sila na isa pang lalaki. Pahayag ni Oslo na nakangiti kay Hamid. At mayroong kang patunay nito? Sabat ni Melissa. Inabot ni Oslo ang selyadong note kay Melissa at binuksan naman ito kaagad ng babae. Saan sila patungo? Tanong ni Hamid. Sa palagay ko, nasa kanlurang hangganan pa sila ng kagubatan ng Gedni. Wala silang mga kabayo kaya babagal ang kanilang pagtakas. Ang mga bakas nila ang nagsasabi sa amin kung saan sila tumatahak ngayon. Malapit na namin silang mahuli. Paliwanag ni Oslo.
Mahusay kung ganon. Wika ni Hamid. Laging nakakatuwang tumulong sa mga taong may mga katangiang tulad mo sa oras ng problema. Marahil ay sapat na sa akin ang gintong mga alahas bilang kabayaran. Nakangising nagkikiskis ng mga palad si Oslo. O masunuring tauhan, kung gaano ako kawalangya, makukuha mo ang iyong gantimpala sa sandaling to. Pinatay ni Melissa si Oslo sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa isang pader gamit ang mahika niya. Malakas na bumalandra sa pader ang likod ni Oslo na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Durog na durog ang backribs nito sa konkretong pader. Nagulat naman si Hamid sa ginawa ni Melissa pero hindi na ito umimik sa takot sa babae. Ilang oras ang nakalipas, nakarating na rin si Nakael sa bukana ng kuweba ng mga druid. Ilang beses silang nagpaikot-ikot sa kagubatan ng Gedni hanggang sa matanaw nila sa di kalayuan ng bibig ng kuweba na napapaligiran ng mga puno at naglalakihang mga bato. Nilulumot na rin ang mga rebultong nasa paligid nito. Wes, huwag ninyong sabihin na nandito na talaga tayo. Wika ni Javier sa dalawa. Kalma lang, Javier. Ayoko magalit sa atin ng prinsipe. Pangasar pa ni Kael. Umikot lang ang mga mata ng prinsipe. Naunang pumasok sa kuweba si Jericho. Kasunod nito si Kael at si Javier na medyo kinakabahan sa malakas na presensya ng lugar. Pagkapasok nila sa loob, bumungad kaagad sa kanila ang napakaraming kandila at mga lumang gamit na nakakalat lamang sa paligid. Mga toldang nakatayo sa mga sulok at ang isang maliit na altar sa pinakagitnang bahagi ng kuweba na siyang pinagdarausan ng panalangin ng mga druid. Ngunit ang nakapagtataka ay wala man lang katao-tao sa loob ng kuweba na para bang walang sumubok na manirahan dito. Walang bakas na iniwan ng mga druid bago magtago sa kasulok-sulukan ng kuweba. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Javier ang presensya nila. Alam kong nandito lang yung tasa. Tara, hanapin natin. Sinukpit ni Jericho sa bewang ang kanyang espada. Nakita niyang gumalaw ang isang tela malapit sa kanya. Dahan-dahan niyang hinila ang tela at ang isang batang druid ay lumabas sa pinagtataguan nito. Nasaan sila? Nasaan ang tasa? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Jericho sa bata. Kaya mo na siya, Jericho. Bata lang yan. Saway ni Javier. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jericho. Nanginig na tuloy sa takot ang bata. Nasa na? Tanong uli ni Jericho sa bata. Dahan-dahang lumabas sa pinagtataguan ng mga druid. Maingat silang humakbang palapit sa grupo ni Jericho. Walang kamalay-malay si Jericho na napapalibutan na pala sila ng mga druid sa paligid habang nakatuon ang pansin ni Jericho sa pagtatanong sa batang druid. Jericho! Sambit ni Javier. Samantalang binunot naman ni Kael ang espada sa bewang para maging handa sa anumang mangyayari. Tumahimik ka, Javier! Saway ni Jericho. Seryoso ko, Jericho! Napatingala ang prinsipe at nakita ang ilang mga druid na nakapalibot sa kanila. Napabunot tuloy ng espada si Jericho at tinutok niya ito sa bata na hostage niya. Huwag kayong lalapit! Banta ni Jericho. Hindi na natin dito kailangan ng karahasan, Jericho Mondragon. Walang ginawang masama ang bata. Palayain mo na siya. Wika ng leader ng mga druid. Nakilala ito kaagad ni Jericho. Ito ang lalaking kumuha noon kay Elias nang maitakas niya ang batang druid sa Traveda. Hindi, kung wala ang pakay ko. Ani Jericho. Hinahanap mo ang tasa ng buhay, hindi ba? Saad ng leader na ikinagulat ng prinsipe. Oo. Maikling sagot ni Jericho habang bihag ang bata at nakatutok pa rin dito ang espada niya. Maya-maya pa ay huminga ng malalim ang leader at isang iglap ay nasa kamay na nito ang mahiwagang tasa. Nagulat tuloy sina Javier sa bilis ng pangyayari. Napakalma agad si Jericho. Ito'y para talaga sa inyo, Prinsipe Jericho. Ngayon, pakawalan mo na ang bata. Sabay inabot ng leader ang tasa.
Pinabayaan ni Jericho ang bata at akmang kukunin ang tasa, ngunit hindi muna ito binitawan ng leader ng mga druid. Mag-ingat ka sa kapangyarihang hindi mo maintindihan, Jericho Mondragon. Sa pagkuha mo ng tasa ng buhay, ay manganganib ka ng higit pa sa iyong nalalaman. Makahulog ang sabi ng leader bago ibinigay ang tasa kay Jericho. Kukunin ko ang aking pagkakataong yon kung kinakailangan. Salamat. Tara na. Tumalikod na sina Jericho, Kael at Javier para umalis. Abner, Tinawag bigla ng leader si Javier sa pamamagitan ng isipan. Napalingon naman si Javier at napatingin siya sa mga mata ng leader na medyo nag-aalala sa kaligtasan ng tasa. nasa pangangalaga mo na ngayon ang tasa. Bantayan mo ito ng mabuti. Ang kinabukasan ng Terraveda ay nakasalalay dito. Wika ng leader gamit ang telepathy. Malungkot lang na napatango si Javier sa leader pagkatapos ay sinundan na sina Jericho sa labas ng kuweba. Nakakatuwa pala ang pangangasong to, no? Biro pa ni Kael kina Jericho at Javier. Maniwala ka sa akin, ito ang pinakamahusay na nagawa namin ngayon. Sagot ni Jericho na natutuwa dahil nasa kamay na nila ang tasa. Sigurado ka bang mas ligtas sa atin ng tasa ng buhay kaysa sa mga druid? Sabat ni Javier. Hindi sila mapagkakatiwalaan, Javier. Walang may kaya. Ang tanging ligtas na lugar para sa tasa ay ang mga taguan sa Terraveda. Sagot naman ni Jericho. Kumpiyansa ito na kayang proteksyonan ng tasa sa mga kamay niya. Oo, pero kailangan muna natin tong masiguro kung ligtas ba talaga sa atin to. Wika ni Javier. Lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa sila pinagmamasdan ni Hamid mula sa itaas ng burol kasama ang mga tauhang nakabalabal. Kunin ang tasa. Pagkatapos ay patayin sila. Maotoridad na utos ni Hamid. Mabilis na kumilos ang mga tauhan at pinalibutan nila ang tatlo. Nagtago sila sa kasulok-sulukan tsaka naghintay ng tamang tiyempo para sumalakay.